built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found. Trust in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Hello at good morning po sa ating lahat. Welcome to our prayer covenant. This is our daily devotion brought to us by the Ministry of St. Paul. Nawa gamitin po natin ang comment section, i-share po natin sa ating mga kaibigan at patuloy po nating ipalaganap ang pagmamahal ng pag-ibig ng ating Diyos kahit saan paman. For today, we are going to reflect on Luke chapter 11 verses 1 to 13. Isa po itong mahalagang paalala mula mismo kay Jesus tungkol sa mensahe ng panalangin. At yan po, no, araw-araw we are tuning into our prayer covenant at maaari siguro hindi ko na po babasahin ang ating text sapagkat I have prepared this devotion or this message that will incorporate the verses or the text of this. At this text is a very famous to our Christian tradition in which we also pray, we also sing this Lord's Prayer at makikita po natin dito sa ating pagbubulay-bulay kung ano ang naisabihin ng ating Diyos para sa umagang ito. Ayan po, no? For the short context of this text, one day the disciples saw Jesus praying. And after he prayed, one of them said, "Lord, teach us to pray." So Jesus taught them the Ama Namin, the Lord's Prayer, and then told the parable about someone knocking at a friend's door at midnight to ask for a bread. At dahil sa kakulitan na masasabi natin, no? O sa mas magandang salita, the word persistence, nakuha niya ang hiling niya. Then Jesus says, "Ask and it will be given. Seek
and you will find, knock, and the door will be opened. Pero kung totoo tayo, minsan parang hindi totoo ito, di ba? Ang dami nating kilala o baka ikaw mismo na ilang taon nang nananalangin. Maaring nananalangin para sa trabaho, para sa kapatawaran, o para sa kagalingan sa sakit na matagal nang iniinda. Pero hanggang ngayon, parang walang sagot. Tahimik si Lord. Kaya gusto kong ibahagi sa iyo ito ngayon. Baka kaya panandali ang tinanggal ito sa iyo ng Diyos, hindi dahil hindi mo ito deserve, kundi dahil may kailangan ka munang alagaan, unahin o pagalingin. At kapag handa ka na, ibabalik niya ito. Hindi lang basta ibabalik, kundi mas buo, mas maganda, mas may kabuluhan. At maaari kung makikita natin ito sa ating mga buhay, at kung ikaw ay may karamdaman o isa kang senior na unti-unting nangihina ang katawan, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Alam ko pong minsan ang sakit ay nakakapagod. Ang katawan ay parang lumalaban mag-isa. Pero hindi po totoo yun. Hindi mo siya nilalaban mag-isa. At hindi hadlang ang edad o ang ating mga katayuan sa himala ng Diyos. Ang panalangin mo ay naririnig. At ang kagalingan ay maaaring dumating hindi lang sa katawan, kundi ito rin ay darating sa ating mga puso, isip, at sa loob. Sabi po ni Jesus, if you, though you are human, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven? Ang ating Diyos, mga kapatid, ay hindi siya madamot. Hindi siya bulag sa mga luhang akala mo ikaw lang ang nakakakita. At hindi siya manhid sa bawat kirot na nararamdaman mo. Kaya muli, mga kapatid, if something was taken from you, your health, your strength, your usual routine, maybe God is not punishing you. God is protecting you. Pinapahinga ka muna. Pinapalalim ang tiwala mo. Pinapalakas ka mula sa loob. Dahil paghanda na ang katawan, ang puso at ang tamang panahon, bubuksan ulit ang pintuan. Our friends, my family, my St. Paul family, and all those who are tuning in sa ating prayer covenant. Perhaps silence is not comfortable para sa atin. Prayer is not about choosing the right words. Prayer is not about being conscious of what you want to pray for. But it is about an honest outpour of your heart's cry. Tinitignan po ng Diyos natin ang ating mga puso. And perhaps marami tayong mga naririnig on how to pray, on kung paano mag-pray. At ang prayer is parang request na dapat i-grant ng Diyos, no? But prayer, my friends, is a conversation. Because our God is a relational God. Ayaw ng ating Diyos na alam ko na yan, bibigay ko na lang sa Kanya, hindi. Ang ating Diyos, mga kapatid, is waiting for us na sabihin kung ano yung mga mabibigat sa ating mga puso. And God uses different instruments, different people. Maaring hindi nating kapamilya, maaring technology that we have, maaring yung prayer covenant natin, maaring hindi natin naririnig ang mga hinaing, ang mga pagsubok ng bawat isa. Sapagkat tayong mga tao ay marami tayong reservations on other people.
But then God sees our hearts. Maaring hindi mo ma-share ang nais mong sabihin o ipanalangin sa iba. But I challenge you, my friends, to take this very moment to pray with me. Patuloy niyong ipanalangin kung ano yung mga bagay na nagpapahirap sa inyo at magtiwala na ang Diyos ay sasagot. Maaring hindi sa oras, panahon, pagkakataon na gusto natin, but always God knows the best for us. It's not about being ready. It's not about being perfect before we do it. But it is about coming to God, bringing all of this, bringing our honesty, our faithfulness sa Kanyang hapag. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat hindi dahil alam namin yung mga salitang dapat naming sabihin sa panalangin ito. Maari, Panginoon, hindi namin nakikita ang magandang umagang ipinagkaloob mo sa araw na ito. Maari, Panginoon, gumigising kami, we have a routine already. Maari, Panginoon, we sometimes forgot that we have to pause for a while. See your greatness. Makita na ikaw ay kumikilos sa aming buhay. Maari, Panginoon, our anxiety, our depression, our problems, our stress on the finances, our stress on our health, our stress on our aging bodies is catching up to us. Maaring nahihirapan kami na makita yung plano mo sa buhay namin. But then again, Lord, we pray and we thank you that you're continuously working on us. Lord, maaari sa oras at panahon na ito ay may mga panalangin ang bawat isa na hindi namin masambit sa ibang tao. Look at our hearts. Lord, we ask sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na lumikha sa iyong mga anak. You have given us this medium, this prayer, para makausap ka namin. It is not para kami ay masunod, but to show you that these things ay yung mga nagpapahirap sa amin. Maaring ang hirap intindihin, Lord. Tao lamang din po kami. Ngunit katulad ng pinakita mo sa buhay ni Jesucristo, isang perpektong tao na sinasabi sa amin, ilapit, idulog lamang ito sa iyo sapagkat alam mo ang gagawin. Lord, for this day we continuously pray for your provisions. Maaring ang buhay namin ay umiikot upang kami ay magkaroon ng pangtustos sa aming mga pamilya. We have parents, fathers who are continuously working for their families. We have mothers who's continuously working and tending to the family, to their children, O Lord. Maaari, Panginoon, kung ano man ang panalangin na makakatulong sa amin upang mapagaan ang mga problema, suliranin, mga struggles na ito, Lord, we ask you to give us this peace. Lord, we ask that you hold us with your healing hands. Hawakan mo ang mga mortal naming pangatawan, dahan-dahan mo kaming pagalingin, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, yung mga sakit na nararamdaman namin sa ulo, katawan. Nawa dahan-dahan mong palakasin muli kami. Hinihiling po namin ito, Panginoon, not because gusto naming magkaroon lamang ng magandang pakiramdam, but we are praying that this physical body that we have ay magamit mo sa iyong ministeryo. Lord, we are going to be your living testament that your words are continuously alive. Lord, we are also praying for our church. Maaring maraming suliranin ng simbahan, Panginoon. Struggles on different issues, different topics.
maybe theological, social. Lord, ipakita mo sa amin kung ano yung kagustuhan at nawa patuloy sundin ito ng iyong katauhan. Lord, maraming salamat sapagkat we have this opportunity to pray, opportunity to give thanks to you, opportunity for us to breathe again. Maraming salamat muli, Panginoon, sapagkat ikaw ay minamahal namin at minamahal mo rin kami. Lamang po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kaya po mga kapatid, kung ngayon ay pahinga ang sagot ni Lord, hindi ibig sabihin yan ay hindi. Ang pahinga ay parte rin ng panalangin at ang panalangin mo, hindi yan nawawala. Itinatabi lang ng Diyos para sa tamang panahon. Keep praying. Keep knocking. The door will open. Because your Father, your God, your parent always listens. God bless you and see you next time. Maraming salamat.